Alam niyo, napakadaling sabihin na God will provide kapag okay lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Pero dumadating din tayo sa point na nahihirapan tayo na God will provide kapag nandun na tayo sa gitna ng sitwasyon na nasusubok talaga yung pananampalataya natin. Sabi po kasi sa Genesis 22 verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa taas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Pero makikita po natin na hindi man lang nagtanong sa Abraham kung bakit o meron bang ibang paraan, Lord. Kasi kung tayo nakaranas ng ganitong pagsubok, sigurado ko maghahanap tayo ng ibang way o makikipag-bargain tayo sa Lord kung meron bang ibang option. Pero ang nangyari po dito, sumunod si Abraham sa Diyos na walang tanong-tanong. Pero ang nagtanong, yung kanyang anak na si Isaac. Tinanong siya ni Isaac, kung nasaan yung ihahandog? Dito po sinagot ni Abraham na God will provide. Sabi po niya sa Genesis chapter 22 verse 8. Kaya't sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. At sila'y umalis na magkasama. So dito po makikita natin na kahit hindi pa nagpo-provide ang Diyos, naniniwala si Abraham na magpo-provide ang Diyos para sa kanya. At for the reason, nakilala ni Abraham kung sino ang Diyos niya. Dapat ganun din po yung pananampalataya natin. Kahit dumadaan tayo sa mahirap na sitwasyon, kahit dumadaan tayo sa sandamakmak na bills, sa mahal na gasolina, sa financial challenges, at kahit hindi pa natin nakikita yung provision, dapat marunong tayo magtiwala doon sa provider. So sa mga panahon ngayon, I know it's very challenging, pero dapat we must declare by faith na I may not see it now, but God will provide.